Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video. Ayan, ngayon mga bro ay meron na naman tayong gagawing isang Bluetooth speaker mga bro. Ayan, bali ang model nito mga bro ay BTS-2258 ang kanyang model. Ayan. So kapag mayroon kayong ganitong Bluetooth speaker mga bro ay panoorin nyo ito para magkaroon na naman kayo ng idea kung paano ba i-direct. Ayan. Bali yung kanyang charging port mga bro ay DC 5 volt. Itignan natin kung 7.4 yung kanyang battery. Okay, buksan natin mga bro. Halimbawa mga bro, wala kayong makita na pagbuksan ng tornilyo. Yan, may makita kayong bilog na ganito. Yan, dalawa. Tuklapin nyo. Okay, subukan natin tuklapin. Kung matutok, ayun, natuklap na oh. Tignan natin kung nandito yung kanyang tornilyo. Ayun mga bro, nandun yung kanyang tornilyo. Kaya tuklapin din natin itong isa. Medyo mahirap lang tuklapin at nakadikit ni, nalaglag na. Eto na mga bro. Okay. Subukan natin tanggalin yung dalawang screw kung matatanggal na natin yan. Ayan. Okay, subukan nating tuklapin kung matutuklap siya. Bali may napansin ako mga bro dito sa may pinaka Twitter niya. Ito may parang bilog dito. Subukan nating tuklapin ito oh. Ito mga bro. Oh, ito. Ito nga. Ayan oh. Ito yung takip niya. Takip ng screw. Ayan. Tanggal na mga bro. Ayan oh. Yung takip niya. Ito lang pala yung sikreto niya mga bro. Ayan oh. Para mabuksan. Ayan. Yun lang pala yung sikreto niya. Ayan. Natanggalan natin mga bro yung apat na screw. Subukan nating tuklapin. Ayun, natuklap na. Okay. Bali check natin mga bro kung ilan yung kanyang battery. 7.4 mga bro yung battery ng ating repair na Bluetooth speaker. Ayan, ulitin natin yung kanyang model mga bro. Bali nalubat na pala siya mga bro. Ayan oh, power natin. Ayan, ayaw na mag-on yung kanyang display. So bali ko na rin mga bro, type C na rin yung kanyang charging port. Ayan oh. Yan, backlash na yung kanyang charging port. Bali ang remedyo natin dito mga bro, dahil wala naman tayong module ng type C na charging port, dadirect na lang natin, re-remedyoan natin. Yan, ganyan na lang gawin yung mga bro kapag wala kayong type C na charging module. Tanggalin nyo na lang yung kanyang board at direct ka na lang ng USB connector. Yan. Okay, agutin natin to.
Ayan, baklas na oh. At ituturo ko sa inyo mga bro kung saan banda ikukunik yung ganitong model ng ano, brudo. Okay, bago natin i-direct mga bro ay titignan muna natin yung style niya. Bagong style ito ng pag-direct mga bro. Medyo hindi natin kabisado, para kabisaduhin muna natin bago natin i-direct. I-focus ko lang mga bro para may pakita ko sa inyo. Bali ito yung style niya mga bro. Ayan, kung mapapansin nyo, mayroong dalawang resistor dito na maliliit. Susubukan muna nating i-connect dito sa pin na ito. Alin man sa dalawang ito yung ating positive. Ayan. Okay. So i-ready natin mga bro yung ating USB connector. Okay, bali ito yung connector natin mga bro. Ang problema ay apat na naman yung kanyang wire. Ayan. Bali ang suspect natin dito mga bro, ang kanyang positive at negative ay itong kulay gray. Tapos itong kulay pink white. Ayan. Bali ito mga bro, blanco ito. Subukan nating pigtasin kung mapipigtas itong kulay white saka kulay blue green. Ayan o, naputol. Wala siyang laman. Walang laman. So bali ito yung gagamitin natin, pero hanapin natin dito kung saan yung positive at negative. Malamang mga bro, ang positive natin ay yung gray at ang negative ay yung kulay white. Okay, balatan muna natin at titistirin natin kung alin dyan yung positive at negative. Okay, nabalatan ko na mga bro. Ang mangyayari ay testirin natin, saksak natin sa kuryente. Isaksak muna natin sa kuryente mga bro. Tapos testerin natin kung may lumalabas dito na 5 volt. Okay. Check natin mga bro kung saan dito yung positive at negative. Ayan, bali ang positive pala natin mga bro ay yung kulay pink. Ang negative natin ay yung kulay gray. Ayan o. Ayan. Bali kapag baliktad mga bro ay kapag baliktad yung polarity mga bro, magkakaroon ng negative dito sa ating tester. Okay. So tanggalin muna natin sa saksakan mga bro at hinangan natin ito. Itong natin, cord, para madaling kumapit doon sa kuan. Okay, nahinangan na natin mga bro para madaling kumapit. Ang gagawin naman natin ay hanapin natin ng positive at negative ng type C gamit ang analog multimeter natin mga bro. Etong tester natin na ito mga bro. Ayan, dahil kapag naka X1 niya mga bro, may lumalabas na 3 volt dito sa ating multitester. Ayan, ang magiging negative natin ay itong kulay red mga bro, at ang magiging positive natin ay itong kulay black. Okay, itusok natin mga bro itong kulay red natin sa ground ng ating board dyan. Okay, focus natin mga bro para makita nyo. Ayan, bali ito na yung test probe natin mga bro. Yung positive natin, yung kulay pula, itusok natin sa ground. Kahit saan ground mga bro, pwede dito, pwede rin dito. Ayan, so subukan natin itusok sa ating ground mga bro dito. Tapos itusok natin sa dalawang may butas na maliliit na yan oh. Kung iilaw yung kanyang light indicator o charging indicator ay siya, yun yung ating positive. Subukan natin. Ayun, umilaw mga bro, ibig sabihin yung black na test probe natin, yun yung ating positive.
Ayan o. Ayan. Tapos yung ground natin ay yun yung ating kulay red na test probe. Kabaliktaran kasi mga bro, dito sa test probe natin may lumalabas na DC dito galing sa tester. Sa katunayan mga bro, ang negative natin ay itong pula at ang positive natin itong kulay black. Ayan o, ulitin natin. Ayun, umilaw. Tapos ilipat natin sa kabila mga bro. Kung ilaw, pwede din doon. Ayan, umilaw mga bro. Sa kabila. Pwede natin ibig sabihin mga bro, yung sa black na test probe natin dito ay pwede natin dyan i-connect yung positive ng connector natin. Pwede rin dito sa kabila. Ayan. Ayun. So, applyan din natin mga bro yung pagkakabitan natin. Kahit dito rin, pwede rin. Kung saan tayo madaling maghinang, doon natin ikakabit. Okay. So, linisan ko muna mga bro. Ayan o. Ayan, dito tayo maghihinang, magtatap. Ayan. Yung dalawang may butas na yan, dyan, pwede rin dito sa kabila. Ito. Sobrang liit lang kasi mga bro. Tiyaga lang. Ito, dito na tayo mag-ano. Linisan ko lang to. Para meron tayong paghinangan ba. Okay. Okay, applyan ko lang mga bro. Para maihinang natin yung connector natin. Okay, applyan na natin mga bro. Applyan din natin yung ating ground. Yan, tapos applyan natin yung pagkakabitan natin doon. Ayun. Subukan natin ikabit ng ating connector. Yan, medyo mahirap lang ikabit mga bro. Hinaw. Okay. Tapos, lagay natin yung ating ground. Okay, naikabit na natin mga bro. Subukan natin ngayon. Yan. Subukan natin isaksak yung charger natin. Tanggalin natin yung soldering iron natin. Okay. So, nag-charge na mga bro. Bali, sinuot na pala natin dun mga bro sa kanyang ano. Ayun, nag-charge na siya oh. Tapos, check natin mga bro kung nakakarga na yung kanyang battery. Check muna natin. Okay, check natin mga bro yung kanyang battery kung nakakargahan na. Dapat yan magiging ano yan 7.4. Hindi makita. Ayun, meron na siyang 7.07. Ayun o. Bali, nagsa-charge na siya mga bro. 10 lang natin makargahan kung ano, magpa-power na siya. Mga ilang minuto. Okay, subukan natin i-on mga bro. Sa kanyang switch. Okay. So, nag-open na siya mga bro. Yan. Subukan naman natin tanggalin sa kuryente kung hindi mamamatay kung nag-charge ba yung kanyang battery. Okay, subukan natin. Tanggalin natin itong ano. Okay, tanggalin natin kung hindi mamamatay. Ayun mga bro, natanggal na yung charger pero hindi siya namatay. Ibig sabihin mga bro, nagkarga siya. So, kargaan muna natin ng matagal. Ayan.
So okay na mga bro, nagkakarga na siya oh. Ayun oh. Pwede na natin siyang ibalik. Okay, so ganun lang mga bro, hanapin ang positive at negative ng Type C sa ating Bluetooth speaker.